Sandro Marcos versus Rodrigo Duterte, deal breaker daw. Ngayon dad, sa isang interview sa DZMM kasama si former Secretary Ronald Llamas, sinasabi ni Congressman Sandro Marcos na nagkaroon daw ng isang deal breaker nung kinausap nila ang former President Duterte para sa isang possible endorsement ng kanyang tatay nung pagtakbo noong 2022. Ang sinasabi ni Congressman Sandro Marcos sa kanyang salaysay, pumunta daw sila sa Malacanang at that time para subukan kausapin ang dating presidente para sa isang deal na i-endorso siya sa pagka-presidente at pagkakandidato ni current President Bongbong Marcos noong 2022. Ang humarap daw sa kanila ay 3 tao at ang sinabi sa kanila, pwede daw silang endorsoin ng presidente kung may mga kondisyon silang sasang-ayon sa kanila. Una, ang executive secretary dapat sa kanila daw. Sila daw ang pipili. Pangalawa, mga ilang cabinet secretary, Senate President at Speaker of the House daw ang sila ang pipili. Ang sabi ni Congressman Sandro Marcos, pagkatapos ng meeting, sabi daw ng tatay niya sa kanya, alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Ngayon, marami mga pro-Duterte supporters sa comment section na nagsasabi na ina-accuse ang Congressman Sandro Marcos na siya ay nagsisinungaling at hindi daw ganyan ang mga nagiging usapan at ang sinasabi naman ng mga ibang commentators na anti-Duterte na yan, kitang-kita na masyadong kapit-tuko daw ang dating presidente at masyado daw silang ayaw bumitiw sa kapangyarihan at may congressman ng Akbayan Party List na nagsasabi na napakakapit-tuko daw ng dating presidente. So ngayon dad, nag-aaway ang mga commentators ng mga left and right supporters, mga supporters ng Duterte, nagagalit sa mga anti-Duterte supporters dahil sa kwento at salaysay ni Congressman Sandro Marcos. So dad, ano nakikita mo nangyari dito? Well, kailangan maging patas tayo sa pang-unawa ng mga pinagsasabi nila, no, at mga nilalahad nila sa media, no, at sa kanilang mga interview, no. Pero kung susuriin kasi natin isa-isa yung mga nakwento o nasabi during that talakayan, makikita natin una kasi may nabanggit si Congressman Sandro Marcos na nagpunta sila sa palasyo at naghintay sila doon, no? Sang nabanggit pa yata, naghintay sila ng 2 oras bago yata sila kinausap ng 3 matataas na opisyalis ng ating dating Pangulong Duterte. Yun ang nabanggit niya. So pangalawa, kung sinasabi natin na nagpunta sila doon at naghintay sila ng 2 oras, ang ibig sabihin nun, sila yung may kailangan. Sila yung kumbaga humihingi ng pabor o suporta sa ating dating Pangulo. So yun, up to that point, masasabi naman natin na posible naman yun at may katotohanan dahil nanggagaling sa kanya. No? Pangatlo, yung sinasabi niya na pagkatapos sila magkaroon ng talakayan at pag-uusap, parang may hinihinging kapalit yung kampo naman ng ating dating Pangulong Duterte. At nabanggit nga na ang inihingi yung mga posisyon na executive secretary, yan yung parang little president. Pagkatapos hinihingi yung Senate President na posisyon, na ibig sabihin na senador nila, nakakampi ng dating Pangulo, ang maluluklok doon. At ang House Speaker na ganoon din, nakakampi ng Pangulo, ang dating Pangulo ang maluluklok doon. Yun, up to that point, pag pinag-usapan natin yan, are this possible? Are this happening in our society? Nangyayari ba to sa ating lipunan? At hindi lang sa ating lipunan, sa iba't ibang panig ng mundo. Ito talaga nangyayari naman kahit nasa Amerika, kahit nasa ibang lugar, kahit nasa bayan natin. Siyempre, pag humingi ka ng pabor, siyempre, hingi rin ng kapalit yung hinihingan mo ng pabor. Normal naman yun at wala namang, kumbaga, unusual doon, di ba? Kaya lang siguro, nagkaroon ng misinterpretation din yung kanyang kwento, no? Kasi nga parang sinasabi natin na humihingi ka ng pabor, baka dapat ready ka rin, handa ka rin magbigay ng pabor. Ganun kasi yun eh. Kasi pag humihingi ka lang ng pabor, tapos wala kang ibibigay na kapalit, para namang napaka one-sided din noon, di ba? Sa pag-iisip at sa pang-uunawa. Pero yung pabor na yun, halimbawa, may hininging pabor sa iyo, kasi nangyayari to, nakikita naman natin to, ang tawag din sa politika, horse trading. Kumbaga nagpapalitan kayo ng pabor. So pwede naman sinabi niya, itong 3 posisyon ang gusto ko. Halimbawa, nabanggit na ganon. Pwede ka naman mag-counter. Pwede ka rin mag-counter propose. Pwede mo sabihin, pwede ba? Bigyan ko na lang kayo halimbawa ng yung Senate President, sige, halimbawa sa inyo. Pero yung House Speaker, pwede bang sa akin naman yung mga kakampi ko? Pwede naman ganon. Instead ng Executive Secretary, ang ibibigay ko sa iyo, pwede bang bigyan na lang kita ng isang sekretary ng isang kabinete? Pwede naman gano'n kasi kadalasan naman nangyayari yan, nakikita natin. Kahit yung mga black voters na sinasabi natin, mga grupo na may malalaking botante, minsan humihingi rin sila ng posisyon sa ating pamahalaan. Hindi lang yun, pati mga financial supporters, mga campaign donors, no? Minsan yung mga malalaking kumpanya, mahiganting kumpanya, humihingi rin sila ng posisyon na kapalit, na may ilagay nila yung kanilang mga tauhan doon para sa ganon
mapangalagaan yung kanilang interes o kapakanan din. Kasi nga, minsan, alam mo naman, marami sa ating pamahalaan na naghahanap kung sino yung gustong saktan o gustong apihin, o at least kung meron silang tao doon, meron na silang kumbaga abogado para na silang merong representante sa loob ng isang administrasyon. These things are really happening. No? Kaya lang siguro, hindi lang sila naging handa nung lumapit sila na magbigay ng pabor, pero humihingi sila ng pabor during that time. Yun lang mindset ang naging problema dito, saka yung how they look at it. No? Kasi nga, katulad sinabi natin, if this were true, as he said, there is some, of course, a possibility of a counter proposal from their side. Dapat ganun yung nangyari, di ba? Pero mukhang minasamaan nila yata, parang ganun ang pagkakaintindi ko, yung paghingi ng pabor ng kabila. Pero kasi siyempre ang misunderstanding dito, kasi kayo yung lumapit at humingi ng pabor. Yun ang naging misunderstanding dito, na parang hindi sila nagkaintindihan na kung humingi ka ng pabor, dapat handa ka rin magbigay ng pabor. Yung nga lang, pag hindi nagtugma, that's where the compromise will have to come in. Dapat ganun yung nangyari sana sa pag-uusap. Kasi kaysa naman parang nagkasamaan yata ng loob dahil nga nagkaroon ng parang misinterpretation o mali yung framework of mind in asking for favor without giving a favor in exchange. Parang ganun yun eh. Actually, Dad, nung tinanong nga si President Bongbong Marcos kung totoo ba yung mga accusation o yung story na kwento ni Congressman Sandro Marcos, ang response lang naman niya is, I did not teach my son to lie. So basically, parang sinasabi nga niya na ang sinabi nga ni Congressman Sandro is what happened. Although that, marami nga mga netizens, ang actual na sentimento nila, whether sila ay pro or anti-Duterte, ang sinasabi nga nila is, parang ano naman yung pagkakamali doon, di ba? Kasi like yung sabi mo nga, parang humihingi ka ng isang pabor, yung normally naman talaga, parang may negotiation yun. Now, kung whether tama o mali, na dapat may mga negotiation at may bigayan sa politics when it's supposed to be about serving the country, siguro ibang issue yun. Siguro yung mga sinasabi nga ng mga ibang netizens, siguro na parang sumama ang loob ni Presidente Bongbong Marcos kasi baka binastos siya or feeling niya na minamaliit siya dun sa Malacanang. Although, syempre marami na nag-argue nang pumunta si Bongbong Marcos to request for the endorsement of President Rodrigo Duterte. At the time, President Bongbong Marcos talagang natalo siya ni Vice President Leni. Again, whether kung totoong natalo siya or deny siya dun, that's a different topic. Pero at the time, syempre, siya yung parang underdog, no? So he's asking for the most popular person in the country na ang taas ng popularity rating ni President Rodrigo Duterte to give him an endorsement which would have been parang a magic bullet that could have helped him seal his victory. And in fact, ang sinasabi nga ng mga netizens, whether he got the bullet from the father na si President Duterte or from the daughter na si Vice President Sara Duterte, it was still a Duterte that still helped propel, and that many would argue helped propel President Bongbong Marcos to become the President of the Philippines. And marami rin nagka-criticize kay President Bongbong Marcos na it seems na, sinasabi nga nila, na he's not the type to want to parang give something in return for something, no? Kasi, kunwari, yung sinabi nga dun sa kwento na may hinihingi si yung kampo ni President Duterte na I'll endorse you pero ibigay mo naman to sa akin. Instead na mag-negotiate siya or mag-counter offer siya, parang ayaw niya magbigay in exchange for that something. Tapos meanwhile, nung tinulungan naman siya ng anak ni President Rodrigo Duterte na si current Vice President Sara Duterte, yung parang binilik niyang pabor kay Vice President Sara Duterte, ang mga sinasabi ni netizens, is now to persecute her and to put her down and impeach her. So ang sinasabi nga nila, that it seems like President Marcos isn't the type to be generous or to be able to exchange a gift for another gift, no? Parang kabiglang lahat ng gusto niya. Siguro ang masasabi natin is, sasabi ng mga ibang netizens, maybe he also doesn't want to negotiate because he doesn't want to compromise the values of serving the country, diba? What do you think of that, Dan? Well, it's also unfair to say that our president has not returned the favor as far as the Vice President Sara Duterte is concerned. No? Kasi kung titingnan natin, at the outset, nung pagkapanalo nila, binigyan naman niya ng pwesto si pangalawang Pangulo, no, na ating Vice President Sara Duterte na maging Cabinet Secretary ng Department of Education. Yung pinakamalaking departamento when it comes to budget. No? So makikita natin sa budget ng Pilipinas, 1 trilyon yung nakalaan para sa Department of Education. At yun ang kanyang ibinigay na pwesto kay Vice President Sara Duterte. Kung maa-analyze natin yung nakaraan, makikita natin. No? Ngayon, ang pangalawang tanong is, bakit niya parang ang tingin ng mga ibang netizens parang pine-persecute niya si Vice President Sara Duterte, no? Siguro to be fair to all parties, kasi nga nagsimula yan na parang may mga kagrupo din si Pangulo na parang tingin nila
parang hindi maganda yung pinaplano ng mga kampo ng mga Duterte laban sa kanya during that time. No? So parang maraming masasama o maanghang na nabanggit na salita ang ating dating Pangulo laban sa ating Pangulo ngayon. No? Natatawag pa nga, parang sinasabi, parang may bangag pa nga, etc. Nabanggit na sa mga entablado. So siyempre hindi natin maalis na napipikon din naman o naiinis din yung kabilang grupo, yung kampo ng Pangulo. No? So siyempre pag nagkaroon ng ganyang hidwaan na, ang next niyan is hindi ka na pagbibigyan. Kung nagkamali ka rin, sisilipin din talaga. Hanapan ka rin ng butas. Kaya yun ang nangyari ngayon dito. No? Kasi siguro ihiwalay din natin yung mga personal na issues saka sa mga factual issues na nangyayari. No? Na hindi naman natin maialis yun. Ang tanong kasi diyan, nagkaroon ng investigasyon tungkol sa mga confidential funds, tungkol sa mga issues ng maling paggastos ng pera, bribery, etc. Kaya nagkaroon ng ganitong issue. Nagkaroon ng kaso. No? Pero sa kabilang banda rin, kaya rin parang may simpatya ang ating pangalawang Pangulo kasi nakikita naman nila yung mga kampi naman ng Pangulo, napakaraming flood control projects na talagang hindi rin naman talaga nakukulong pa yung mga sinasabi natin mga master players o yung mga talagang malalaki yung kanilang mga role sa nangyaring ito. So yun ang nagiging issue kasi dito, in fairness to both parties. No? Pero kaya lang, at the end of the day, katulad sinabi natin, no, bagamat hindi niya nakuha yung personal endorsement ng ating dating Pangulo, nakuha naman niya yung suporta ng ating pangalawang Pangulo kasi nga nagkaroon yata ng parang hidwaan, yun na nasagap nating balita between the family of Duterte during that time at kumampi naman sa kanya yung anak during that period of time na sinasabi nga natin tadhana, di ba? Kasi nga sometimes when you're destined to be, it will be destined to be. No? Katulad ngayon, nangyayari, no? Is this a blessing in disguise for Vice President Sara Duterte? Itong mga nangyayaring persecution. No? So kasi kung titingnan natin, parang ang tumataas pa yung rating niya compared to before. Kasi during that time, kung maalala natin, kasikatan ng Pangulong Duterte during that time, ang ranking lang ni Vice President Sara sa survey nasa 28% to 30%. Naalala ko, mga ganun yung numero niya noon eh. Tapos sila Bongbong at sila Isko Moreno nasa mga 15-14%. Nagsisiso pa silang dalawa doon. No? So yan yung top 3 noon eh, na makikita natin. Tapos biglang lumabas si Lenny. That time, tumatakbo na rin. No? Na gustong tumakbo. Biglang nando si Lenny sa number 2, number 3, number 4. Nagsisiso sila sa 2, 3, and 4. Eh, no? So makikita natin na ngayon, si Vice President Sara sa kanyang survey, nasa 40 to 50% na siya. Kung makikita natin, iba't ibang survey firm, no? May 40, may 50, may 51. So, depende, no? So, kung tatanungin mo, nakabuti ba to kay Vice President Sara? Kasi during that time, if we can recall, parang ayaw pa ni Vice President Sara na tumakbo na Pangulo during that period of time. Kasi siguro maliliit pa yung anak niya, no? That time. At pangalawa, kung sasabihin naman natin na naging blessing in disguise, paare, no? Katulad ng sinasabi natin, may kwento ko rito, no? Meron kasing isang teenager na may tatay siya, no? Magsasaka sila, no? Nagtatanim sila ng mga patatas, no? Malaki yung kanilang sakahan. At yung tatay niya talaga magaling magbungkal ng lupa, no? Tapos tumutulong lang siya. Eh ngayon, na nagkataon naman na yung tatay niya na may nabaril kasi may magnanakaw na umakyat sa bakod nila. Tapos nagnanakaw ng patatas, nabaril nung tatay niya, no? So nung nabaril nung tatay niya, nakasuhan yung tatay niya ng murder, no? So nakakulong ngayon, hindi makapagpiyensa kasi nga ongoing yung trial, no? So itong anak naman, syempre, nasa kanilang sakahan, malapit na magtaniman, sumulat sa tatay niya, no? Kasi sabi niya sa tatay niya, Tais, sana kahit na paano matulungan niyo ako, paano ba to? Paano ko bubungkalin to napakalaking lupain natin? Sabi niya, ako lamang, saka ilan lang yung mga tauhan natin at kayo naman yung magaling magbungkal ng lupa, no? So, sumulat din yung tatay niya sa kanya. So, sinagot siya ng tatay niya, no? Sagot ng tatay niya, alam mo anak, sabi niya, diyan sa mga lupang yan, marami akong nilibing diyan ng mga masasamang tao, no? Na pinagbabaril ko nung panahon, sabi niya, na bata ka pa. So, ang nangyari, siyempre, binabasa kasi ng mga warden yung mga sulat para makita kung ano yung mga nakasulat. After nabasa yun ng mga warden, tinimbrihan niya yung mga pulis at maraming pulis at mga barangay official, nagbungkal sila ng lupa nung magsasaka kasi hinahanap nila yung mga patay na tao na nakita nilang sinulat nung farmer na nilibing niya doon. No? So pagkatapos nung wala silang nakitang patay na tao doon sa mga lupa, pero binungkal-bungkal na nila. Pagkatapos nilang bungkalin, tinanong nila yung farmer, nasaan yung mga patay na tao na sinasabi mo doon, no? Sinabi mo marami kang inilibing doon. Ang sagot ng farmer sa kanila,
Ay hindi, sinabi ko lang yun kasi para kayo na magbungkal ng lupa para sa anak ko. No? So, ibig sabihin yung ginawa ng tatay, nakatulong dun sa anak. So, ganun din yung nangyayari ngayon. No? So, dahil nakakulong ating dating Pangulo at merong simpatya na pupunta doon at lalo na kung may mangyari pang hindi maganda sa kanya doon. Halimbawa, yumao siya bago bago magkaroon ng eleksyon, parang ang laki ng naibungkal niyang tulong na lupa para sa ating pangalawang Pangulo na maging susunod na Pangulo. Yun ang nakikita kasi natin dito na parang kahihinatnat ng tinatakbo ng ating tadhana ngayon. Ngayon naman, Dad, many netizens are also commentating na there's this cycle sa Pilipinas. Tuwing may bagong presidente, parating yung previous administration, sila ang hinahanapan ng mga mali, iniimbestigahan, at tinuturo at sinisisi ng mga nangyaring kamalian. This was prevalent nung panahon ni Gloria Arroyo. Ang sinisisi sa mga corruption ay yung panahon ni President Estrada. Ganon din naman nung panahon ni Cory Aquino. Ang sinisisi sa mga corruption at mga kamalian ng bansa ay si dating President Marcos Sr. Ganon din naman nung panahon ni Noynoy Aquino. Bato ng mga paninira at mga akusasyon si dating President Gloria Arroyo. Ngayon naman, syempre, nagkaroon ng President Bongbong Marcos at si President Duterte ang biglang napag-initan at nadala sa Hague sa lahat ng mga nagawa niya mga alleged na mga ICC crimes na sinasabi na crimes against humanity na inaakusa sa kanya. So ngayon, Dad, syempre, kung titignan natin ang kapangyarihan ng isang pangulo, alam naman natin at sinasabi ng mga netizens na temporary lang. Ngayon, wala na lang, less than 2 years na lang ang binibilang para sa current President Bongbong Marcos. At syempre, mga maliliit pa ang kanyang mga anak. I mean, when I say maliit, hindi naman sila kasing edad na mga talagang mga mid-age pa. Sa mga less than 30 years old pa sila Congressman Sandro Marcos at kanyang mga kapatid. So, if you were to advise the leaders of today, how can they make a future na hindi magiging uulit ang cycle ng gantihan, persecution, kasi syempre, kung sino man ang bagong Pangulo, baka bulat-latin naman ang mga nangyari at magkaroon ng mga accusations against the current President Marcos in the next administration, whoever the next president may be. What's the best move for the current administration to create a long-lasting peace so that maprotektahan ng kanilang pamilya and ang ating bansa na hindi naman paulit-ulit ang cycle ng pagganti at paninira at hindi na nag-focus ang ating bansa sa progress kundi cycle ng gantihan. Anong magandang move dito ng administrasyon, Dad? Well, kasi number one, wag natin kalimutan, no, lahat na talaga na naluluklok sa kapangyarihan, nahihibang yan, no? Ibig sabihin, when you say nahihibang, nahihilo ka sa, kumbaga nakakalasing kasi ang kapangyarihan. Para siyang aphrodisiac, para siyang alak, no? Pagka ininom mo yan, talagang may hilo ka at lalo na marami kang katabi na lagi kang pupurihin, palalabasin na palagi kang tama kahit na alam mong may mali, palagi kang binobola, binibilog ang iyong ulo, no? Marami kasing ganung mga nangyayari sa isang taong naluluklok sa kapangyarihan, no? O even sa karangyaan nga, even that nangyayari din, no? So, yan ang unang number one na problema, no? So, kaya number two, napakahalaga talaga kung ikaw ay nasa kapangyarihan o sa karangyaan, kumuha ka ng mga tao na alam mo magiging objective, na hindi ka bobolahin, hindi ka pa bibilugin ang ulo mo, patatabayin ang puso mo. Sasabihin sa'yo yung totoong nangyayari. Pero kadalasan nga may kasabihan nga, di ba? The one who tells the truth is the one that gets shot first, no? Sa ganyan mga kapangyarihan. No? So kaya nga lahat nangingimi na magsabi ng mga katotohanan o ng mga talagang nangyayari. Lahat paiikutan ka, sasabihin sa'yo lahat ng magagandang gusto mong marinig kasi gusto nilang mapaligaya ka para makahingi sa'yo o makuha nila sa yung pabor na gusto nila. Yun ang problema kasi sa kapangyarihan. But mind you, it doesn't only happen in the Philippines. It happens everywhere, no? That's why most people in power, they get people who can tell them the truth also, no? Kahit na papaano meron silang mga advisor na nagsasabi sa kanila ng totoo. At kung open-minded ka, di siyempre, may iwasan mo yung mga ganitong pagkakamali. No? Pangalawa, siyempre, sinasabi nga natin, be kind to all because power and anything else in life is temporary. Wala naman permanente sa buhay. Lahat naman tayo, lilipas din at yayao din. No? It's a matter of time, it's a matter of when, it's a matter of how. So, yun ang issue kasi dito. But again, as I've said, nakakahilo kasi ang kapangyarihan, nakakalimutan mo na pansamantala lang ito. You think you can control the destiny in the future, but at the end of the day, nakita natin na lahat na naging Pangulo, they tried to control the succeeding future of who will be the next president, pero hindi nila nagagawa. No? So, let's get back to the past. No? Simulan natin halimbawa kay President Marcos Sr. No? Nung panahon, ang chismis, ang kwento is pagkatapos niya is baka si Madam Imelda ang maupong Pangulo o kung hindi naman baka si dating Secretary Enrile, Defense Minister Enrile ang maupo bilang Pangulo. Yun ang mga chismis-chismis no, na sinasabi. Pero nangyari,
again, hindi nangyari yung ganong plano. No? Nangyari si Cory Aquino out of the blues. No? Kasi nga, no, akala nila dahil wala na si Ninoy Aquino doon, dahil nga napatay siya, akala nila madidiktahan na nila yung tatakbuhin ng tadhana. Pero again, as we saw, ang kamay ng Panginoon laging nandyan. No? Kaya nga napakabuti ng Panginoon sa ating bahay kahit na papano. Ang naluklok noon, si dating housewife na Cory Aquino na naging Pangulo. No? So ganun din noong panahon ni Pangulong Cory Aquino, yung mga malapit naman kay Corazon Aquino noon, Pangulo Aquino, ang gusto nilang iluklok noon yung si Speaker Ramon Mitra na that time siya naman ang Speaker ng Congress. No? Pero again, hindi rin nangyari yun. No? Nangyari si General Fidel Ramos that time ang naging Pangulo. No? So, nung panahon naman ni Pangulong Ramos, ang pinagplaplanuhan nilang iluklok na Pangulo is si Speaker Jose de Venecia. No? Kaya lang hindi rin nangyari yun. Ang nangyari si Vice President Erap Estrada ang naluklok. No? So, ganun ang mga nangyari dito. Pagkatapos naman, nung panahon naman ni Erap, kaya lang na-impeach siya. Nung na-impeach siya, panahon naman ni President Gloria Arroyo na that time Vice President, no? Siya naman ang naupo. Nung panahon naman niya, ang pinagplaplanuhan naman nilang mailuklok, nakapalit niya sana is si Secretary Gibo Teodoro na ginawa nilang presidential candidate no. Kaya lang again hindi rin nangyari 'yon, no. Ang nanalo that time si Noynoy Aquino na hindi nila sukat akalain na tatakbong pangulo kasi nga tahimik naman siya at parang wala sa kanyang plano at hindi naman siya nakibo. Nangyari na lamang yun, namatay yung kanyang nanay sometime in August ng before the election 2009 na biglang siya yung naitulak. Siya yung parang nagkaroon ng pagsibol na siya yung kanilang susuportahan. No? So after naman si Noynoy Aquino, pinagplanuhan naman nila na si Mar Rojas naman sana ang mauupo, no? Na magiging presidente pero hindi rin nangyari yun. Out of the blues, naglumabas ang isang Mayor Duterte na naging Pangulo. No? So noong panahon naman ni Pangulong Duterte, pinagplanuhan naman nila na susunod na Pangulo si Sara Duterte na that time mayor ng Davao, no? Pero gano'n, nagkaroon sila ng hidwaan, hindi siya tumakbong Pangulo at tumakbo siyang pangalawang Pangulo at si Bongbong Marcos at that time private citizen dahil nga natalo siya sa pagka-vice presidente noong 2016, siya naman yung parang nagkaroon ng blessing. No? So ganun din to yung sinasabi nga natin, sino ngayon ang kasunod sa 2028? No? Marami nagsasabi na pwedeng si Lenny, pwedeng si Sara, pwedeng si Tulfo, pwedeng si Bongo. Maraming mga haka-haka. But again, at the end of the day, it's the hand of God that will dictate how destiny will flow and who will the next president be. But again, as you said, ang problema kasi dito, pag ang nailuklok na Pangulo, hindi kakampi ng Pangulo, siyempre talaga mababalikan. No? Kasi parang naging tradisyon na yan, no? Na pag hindi mo kakampi, binabalikan mo lahat yung pagkakamali nung nakaraan. No? Except for the time na si President Cory Aquino at si Fidel Ramos. Kasi that time, President Cory Aquino and Fidel Ramos are in good terms. No? Hindi naman wala silang hidwaan, wala silang samaan na loob. In fact, secretly, ang sabi, sinuportahan pa ni President Cory Aquino si Fidel Ramos, bagamat yung kapatid niya o yung kagrupo niya, sinusuportahan naman si Speaker Ramon Mitra. No? So, medyo maganda yung relasyon nila. So, what we're saying is, if you are the president, always be open-minded. No? Always be humble because that's very important. And be always seek for the truth. Huwag mong paniwalaan yung mga kwentong kutsero at pag pinagbobula ka na everything is right, everything is good because nothing is right and nothing is good. There's always something wrong along the way when you do things. But that's why you have to hear the truth or else you cannot do the right thing if you don't know the truth because everybody's trying to give you the best story they can but they're not telling you the bad story or the bad news. No? So that's the problem. Second is always build good relationships. No? Kung may pagkakamali, hands off ka, let the system work on it. Kasi pag naramdaman ng mga tao na parang pinapakialaman mo at ikaw yung may malaking kapangyarihan, siyempre babalikan ka ng tadhana eventually. Yan ang mga maipapayo natin sa mga susunod na leaders natin. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, ginagawa namin itong podcast to educate the public para maging educated ang ating mga pag-unawa sa mga nangyayari sa ating politika. Kasi paulit-ulit na lang naging cycle of vengeance, cycle of turuan. Imbis na focus tayo sa pagpapaunlad ng bansa, nagiging magulo ang politika, puro away, pinababa ang isa't isa. Sana maging educated ang publiko para pumili tayo ng mga liderato mula mayor, governor hanggang pagka-presidente at senado na mga tamang leaders na ang kanilang pangunahing purpose ay hindi mamulitika kung hindi para ayusin ang ating bansa. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan.
mga kababayan, ang kailangan ng Pilipinas ay better leaders. At para magkaroon tayo ng better leaders, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino para mas maganda ang mga choices natin para sa ating mga liderato at gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang isinusulong namin sa Ilocano Defenders Party List, magkaroon ng isang matiwasay na kinabukasan ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.